Good morning. Welcome to our bank. Let me show you around. Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kakwento. Ang buhay ay madalas magbiro. Kung kailan tila nasa atin na ang lahat. Magandang karera, marangyang pamumuhay, at maayos na pagsasama. Doon pa tayo rurupukin ng isang pagkakataong babago sa ating tadhana. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hango sa sulat na ipinadala ng isa nating taga-subaybay. Tago natin siya sa pangalang Tina. Isang kwento ng bawal na pag-ibig, nag-aalab na pagnanasa, at isang lihim na habang buhay na magkakabit sa dalawang magkaibang mundo. Pakinggan natin ang kanyang salaysay. Ako si Tina, 35 taong gulang at isang branch manager sa isang kilalang bangko. Sa mata ng lipunan, perpekto ang buhay ko. Ang asawa kong si Manuel ay isang abogado, disente, abala at laging nakatutok sa trabaho. Ang tanging kakulangan sa aming 7 taong pagsasama, hindi kami biniyayaan ng anak. Unti-unting naging malamig ang aming tahanan. Ang bawat gabi ay naging tila formal na pagpupulong na lang. Walang yakap, walang init. Hanggang sa makilala ko si Nonoy. Si Nonoy ay isang tambay sa kanto malapit sa subdivision namin. Walang permanenteng trabaho, ngunit may pormang hindi mo maitatanggi. Matipuno ang kanyang katawan dahil sa hilig sa basketball. May mapupungay na mata at may uting na kayang magpatunaw ng kahit sinong matigas ang puso. May asawa na rin siya, ngunit ibang-iba siya kay Nonoy. Si Nonoy ay may oras. Si Nonoy ay marunong makinig. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng sulyap tuwing hapon kapag umuuwi ako mula sa bangko. Isang araw, nasiraan ng kotse ko sa mismong tapat kung saan siya tumatambay. Ma'am Tina, tulungan ko na kayo. Mukhang uminit ang makina ng sasakyan nyo. Magalang, ngunit may boses lalaking alok ni Nonoy. Naku, salamat Nonoy. Nakakahiya naman. Naka-Amerikana pa ako. Hindi ko alam paano buksan yan. Sagot ko habang pinapahira ng pawis sa aking leeg. Habang inaayos niya ang kotse, napansin ko ang pagtulo ng pawis sa kanyang matipunong braso. May kung anong kuryente ang dumaan sa akin nang magtama ang aming mga paningin. Matapos ang araw na iyon, naging madalas ang aming text status. Ang simpleng kumustahan ay naging malalalim na usapan sa loob ng aking sasakyan tuwing gabi bago ako pumasok sa aming gate. Tina, alam mo, napakaganda mo. Ang swerte ng asawa mo sa'yo. Bulong ni Nonoy isang gabi habang nakaparada kami sa madilim na bahagi ng kalsada. Salamat Nonoy, pero minsan, ang ganda at posisyon, walang silbi kung pakiramdam mo mag-isa ka pa rin. Malungkot kong sagot. Hinawakan niya ang kamay ko. Mainit, magaspang pero puno ng lambing. Kung ako lang ang kasama mo gabi-gabi, hinding-hindi mo mararamdaman na nag-iisa ka. Sa bawat salitang binitawan niya, unti-unting gumuho ang pader ng aking pagiging disente. Alam kong mali, alam kong may asawa siya at may asawa ako. Pero ang pananabik na matagal nang natutulog sa aking katawan ay gising na dahil sa kanya. Dumating ang gabing hindi ko na kayang labanan ng tukso. Umulan ng malakas at si Manuel ay nasa labas ng bansa para sa isang seminar. Si Nonoy naman ay naghihintay sa akin sa isang pribadong apartment na pansamantala kong nirentahan para sa aming dalawa. Sa pagpasok ko pa lang sa pintuan, naramdaman ko na ang nag-aalab na tensyon sa hangin. Akala ko hindi mo ako sisiputin, Tina, sabi ni Nonoy habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Basang-basa ang kanyang buhok at suot niya ang isang manipis na sando na bumabakat sa kanyang dibdib. Hindi ko kayang tiisin ang gabi na wala ka, Nonoy. Pag-amin ko, habang mabilis ang tibok ng aking puso. Inalis niya ang aking basang coat. Ang bawat dampi ng kanyang daliri sa aking balat ay nag-iiwan ng apoy. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin hanggang sa magtagpo ang aming mga labi. Ang halik na iyon ay hindi lang simpleng halik. Ito ay puno ng pananabik, gutom at matagal ng kinungkunang emosyon. Ang kanyang mga labi ay mainit, mapusok, ngunit may kasamang pag-iingat. Binuhat ako ni Nonoy patungo sa kama. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng silid,
Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang maglakbay sa aking katawan, na nagdudulot ng kakaibang panginginig sa bawat hibla ng aking pagkatao. Niyakap ko siya ng mahigpit, isinusuko ang lahat ng aking kontrol bilang isang manager, at hinayaan ng pagiging babae ko ang mamayani. Tina, napakaganda mo. Bulong niya sa aking tainga. Ang kanyang mainit na hininga ay nagpataas ng aking balahibo. Ang aming mga katawan ay sumayaw sa ritmo ng gabi. Tila ba kami lang dalawa ang tao sa mundo. Ang bawat haplos, ang bawat mahigpit na yakap, at ang bawat ungol ng ligaya ay patunay ng isang koneksyong pisikal na hindi ko kailanman naramdaman kay Manuel. Si Nonoy ay isang marugdob na mangingibig. Alam niya kung paano ako pasayahin, kung paano tugunan ng bawat pagnanasa na matagal kong ikinulong. Sa gabing iyon, natunaw ang lahat ng aming pagkakaiba sa estado ng buhay. Kami ay naging dalawang kaluluwang nag-aapoy sa matinding ligaya at pag-ibig. Ang gabing iyon ng pagnanasa ay hindi isang aksidente o kahinaan lang. Ito ay bahagi ng isang malamig at kalkuladong plano. Sa totoo lang, ginamit ko lang si Nonoy. Pagkatapos ng 7 taon naming pagsasama ni Manuel na walang nangyayari, nakasisiguro akong baog ang asawa ko. Ngunit dahil mahal ko ang aming pagsasama at ayaw kong mawasak ang aming pamilya dahil sa kakulangang ito, gumawa ako ng paraan. At si Nonoy, kasama ang kanyang matipunong pangangatawan, ang naging perpektong kasangkapan para sa aking plano. Pagkalipas ng 2 buwan, nagbunga ang lahat. Laking tuwa ko nang makumpirma kong buntis ako. Nang ibalita ko ito kay Manuel, nakita ko ang luha ng kagalakan sa kanyang mga mata. Isang reaksyon na nagpatunay na tama ang naging hakbang ko. Ang aking plano ay naging 100% matagumpay. Ngayon, naging napakasaya ng aming tahanan. Isang napakagandang sanggol na lalaki ang nagbigay buhay muli sa aming pamilya. Tuwang-tuwa si Manuel at mas naging masipag at maalaga siya bilang isang ama at asawa. Sa bawat araw na nakikita ko silang magkasama, wala akong nararamdamang pagsisisi, kundi labis na tagumpay. Nakuha ko ang pangarap kong anak at nanatiling buo at masaya ang aking pamilya. Si Nonoy, tuluyan ko na siyang kinalimutan at iniwan sa kanto kung saan siya nagmumula. Nagbago na ako ng ruta ng daan upang hindi na kami magtagbo pa. Nagamit ko na siya para sa aking layunin. At ngayon, ang buong atensyon at pag-ibig ko ay nakatutok na lamang sa aking asawa at sa aming anak. Sa ngayon, maligaya na kaming dalawa ni Manuel. Ang dating malamig na bahay ay napalitan ng tawanan ng isang sanggol. Ang lihim na ito ay mananatiling nakabaon sa akin habang buhay. Dahil para sa akin, ang mahalaga ay ang kasalukuyang kaligayahan at tagumpay ng pamilyang aking binuo at pinugtuktan. Isang napakatindi at mapangahas na kwento ng diskarte ang ibinahagi sa atin ni Tina. Para sa kanya, ang isang lihim na hakbang ay naging susi upang maisalba ang malamig na pagsasama nila ni Manuel at mabuo ang pangarap nilang pamilya. Isang plano na maituturing na bawal sa mata ng marami, ngunit nagdala ng permanenteng ligaya sa kanilang tahanan. Sa ating mga tagapanood, ano ang masasabi ninyo sa naging desisyon at plano ni Tina? Maituturing ba itong isang wais na paraan ng isang asawa para isalba ang kanyang pamilya? O isang maling hakbang na hindi dapat tularan? I-comment ang inyong mga opinyon, reaksyon at saloobin sa ibaba. Gusto kong mabasa ang inyong mga pananaw tungkol dito. Huwag ding kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at pindutin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kapanapanabik at totoong kwento ng buhay. Dito lang sa ating channel. Hanggang sa muli mga kakwento!